Napaka-cute at napakabait ng anak nyo. Parang napamahal na siya sa akin. Muntik mo pa siyang pagbuhatan ng kamay. Sino ka ba sa tingin mo, ha? Sa totoo lang ito ang pinakaunang beses na ginawa kong ganitong bagay. Isang mapagpalang araw sa lahat na tagapakinig ng kwentong takip silim. Ang kwentong mapapakinggan nyo ngayon ay hindi isang tipikal na horror story. Maselan po ang tema nito. Kaya paalala lang, hindi ito para sa mga bata. Ito ay tungkol sa isang hindi pangkaraniwang mental condition na maaring narinig nyo na dati. Halina, sabay po nating pakinggan ang kwentong ipinadala ni Steve. Sir Wilmore, naaalala ko pa ang unang pagkakataon na nakita at nakausap ko si Sandra. Sa unang tingin, isa lang siyang pangkaraniwang babae. Hindi mo iisipin na may diferensya siya sa pag-iisip. Maganda po siya, matangos ang ilong, natural ang kulay rosas niyang mga labi, at nangungusap ang kanyang mga mata. Wala siyang suot na kahit anong make-up, pero nakakabighani talaga kung tingnan mo siya. Kaya naman nagtaka ako nang sabihin ng nurse na wag raw ako magpapalilang kay Sandra. Hindi ko raw pwedeng paniwalaan ang lahat ng kanyang sasabihin. Pero tila siguradong sigurado si Sandra sa kanyang mga sinasabi. Nabubuhay siya sa ilusyon at talagang umabot na sa point na pinaniniwalaan na niya ang kanyang mga kasinungalingan. Hindi ko alam kung bakit nila ako ipinasok dito sa lugar na to. Wala akong sayad sa utak. Matino akong tao. Hindi ako baliw. Kung ganun, ano po sa tingin niyo ang dahilan kung bakit kanila pinasok dito sa mental institution? Aba, malay ko. Ikaw, psychology student ka, di ba? Opo, kaya po ako narito para sa case study po namin. Siguro naman kaya mong gamutin ang mga utak nila. Po? Gamutin mo sila. Sila ang may diferensya, hindi ako. Wala akong sakit. Nagmahal lang ako. At nagkataon na mahal rin ako ng taong mahal ko. Anong masama doon? Pero po, ang sabi nila, wala naman daw talagang namagitan sa inyo ni... Sinungaling! Mga sinungaling sila! Mahal niya ako! Nagmamahalan kami! Ako ang pinakamagandang babae sa mga mata niya! Kaya akin lang siya! Magandang araw po sa lahat ng mga listeners ng kwentong takip silim. Lalong-lalo na po sa inyo, Sir Wilmore. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Steve, 35 years old, at nakatira sa Pasig City. Kasalukuyan po ako nagtatrabaho bilang isang corporate analyst. Pero bago ko pa man pinasok ang corporate world, minsan pong naging malaking parte ng aking buhay ang psychology. Ito po ang pinili kong kurso dahil interesado ako sa takbo ng isip ng isang tao. May mga kaibigan at kamag-anak rin po kasi ako
na nagpakamatay dahil sa depresyon. Kaya gusto ko ring tulungan ang mga kagaya nilang nawawalan ng pag-asa sa buhay. Pero, years later, na-realize kong hindi ito ang field na para sa akin. Nung nag-aaral pa ako, isa po sa mga interesanting case studies na napag-aralan ko ay ang tungkol sa Stockholm Syndrome. Ito raw po ang isang case kung saan nagkakaroon ng feelings ang biktima sa taong may kasalanan sa kanya. Halimbawa, na in love ang isang biktima sa kanyang kidnapper. Ito raw ang coping mechanism ng biktima upang makarecover sa trauma na kanyang naranasan. Nawirduhan po ako sa case na ito at akala ko nung una, imposible itong mangyari. Hanggang sa narinig ko ang kwento ni Sandra at ng mag-asawang Lorraine at Richard. Ikaw na muna bahala kay Vince, ha? Alam mo naman, busy kami ng asawa ko sa trabaho. Pero huwag ka mag-alala, susubukan ko umuwi ng maaga. Okay po, ma'am. Ako na pong bahala kay Vince. Wag na po kayong mag-alala. Maswerte talaga kami't nakahanap na kami ng babysitter. Ang hirap makahanap ng mapapagkatiwalaang tao ngayon, ha? Buti na lang at highly recommended ka ni Aling Lucing. Close talaga sila ng mami ko, kaya malaki ang tiwala namin sa kanya. Salamat din po sa pagtanggap sa akin, Ma'am Lorraine. Kailangan ko rin po kasi talaga ng trabaho. You're welcome. Basta alagaan mo na lang ng mabuti si Vince, ha? At magkakasundo tayo. Siyempre naman po. Tsaka napaka-cute at napakabait ng anak nyo. Ngayon pa lang parang napamahal na siya sa akin. Yan nga rin ang sinasabi ng mga tao eh. Mabilis daw gumaan ang loob nila sa anak namin. Oh, Han, are you ready? Yeah, let's go. O sige, ikaw na muna bahala dito, Sandra, ha? Yung mga bilin ko, wag mo kakalimutan, okay? Opo, mag-ingat po kayo, ma'am. Sir. Salamat. Sir Wilmore, habang nire-research ko po ang buhay ni Sandra, ay nakilala ko si Lorraine. Hindi siya tunay na pangalan. Malaki po ang pasasalamat ko't pinaunlakan niya na mag-interview sa kanya tungkol sa isang pangyayaring hindi niya makakalimutan. Dumating si Sandra sa buhay nilang mag-asawa bilang babysitter ng anak nilang si Vince. Nagtatrabaho bilang isang HR manager si Lorraine habang ang asawa niyang si Richard naman ang nagmamanage ng kanilang sell and buy business. Dahil parehong busy, kinailangan nilang kumuha ng mapagkakatiwalaang tao na mag-aalaga sa kanilang 6-year-old son. At si Sandra na nga yun. Ang hindi nila alam, ito pala ang simula ng malagim na pangyayari sa kanilang buhay. Ayusin mo ang trabaho mo. Labas dito si Vince at ang asawa ko, ha? Huwag mong idadamay ang pamilya ko sa kabaliwan mo. Pero, Pwede ba tumigil ka na? Itigil mo na ang kaibangang to. Han? Is everything okay? Han, Ma'am Lorraine. Ma'am Lorraine, good evening po. Good evening. May problema ba dito? Wala naman po. Sige po, ma'am, sir. Mauuna na po ako. Balik na lang po ako bukas ng umaga. Ano yun, Han? Pinapagalitan mo ba si Sandra? Bakit? Ano nangyari?
Medyo napagsabihan ko lang, Han. Para kasing hindi niya inaalagaan ng maayos si Vince eh. It's her first day. Go easy on her. Tsaka, wag mo naman pagtaasan ng boses. Baka matroma yun at hindi na bumalik dito. Ang hirap pa naman maghanap ng babysitter ngayon. Sorry, Han. Unang beses na napansin ni Lorraine na may kakaiba kay Sandra nung wedding anniversary nila ng kanyang asawa. Nagkaroon sila ng party sa bahay at napansin niya na parang wala sa mood si Sandra. Nakabusangot ito at hindi tumitingin sa kanila. Nung una, akala niya'y may pinagdadaanan lang ito kaya ganon. Hanggang sa naabutan niya ito sa playroom ng kanyang anak. Di ba sabi ko sa'yo mag-behave ka? Ayan tuloy, nadapa ka. Bakit kasi ayaw mong makinig sa akin? Ang tigas ng ulo mo. Tumahimik ka. Huwag kang iiyak. Ang sakit mo sa tenga. Sandra! Ma'am, Huwag mo naman sigawan ang anak ko. Bata lang siya. Shh! Vin, stop crying. Mommy's here. sorry po. Hindi kita pinapasweldohan para sigaw-sigawan ng anak ko. Ang kailangan ko, isang tao na mamahalin at aalagaan siya, hindi yung ganito. Sorry po talaga, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Pagod lang po ako at masama din po ang pakiramdam ko. Eh di sana sinabi mo sa akin. Kanina pa sana kita pinauwi. Sorry po talaga, hindi na po mauulit. Huwag niyo po akong sisantihin, please. Kailangan ko po ang trabahong ito. Palalampasin ko to sa pagkakataong to, ha? Susubukan kitang intindihin pero sa susunod na mangyari pa to, kailangan na talaga kitang i-let go. Opo, ma'am. Hindi na po talaga mauulit. Makakaasa po kayo. Medyo nawala na raw ng tiwala si Lorraine kay Sandra nung time na yon. Pero mas pinili niyang bigyan ito ng benefit of the doubt. Kinagabihan daw po pagkatapos makauwi ng mga bisita nila at pagkatapos sila magligpit. Naabutan ni Lorraine si Sandra na niyayakap ang kanyang asawa sa may kusina. Kagad raw po itong lumayo nung makita siya. Ano nangyayari rito? Pasensya na po, ma'am. Nayakap ko po si sir sa sobrang tuwa ko eh. Bakit? Binigyan po kasi ako ni sir ng ekstrang pera pambili ng gamot. Kanina pa po kasi talaga masama ang pakiramdam ko. Oo, nasabi mo nga sa akin yan kanina. Sige, bumili ka ng gamot bago umuwi, ha? Sige po, mauuna na po ako. Sir Richard, thank you po ulit ha. You're welcome. Isa po sa mga pagkakamali ni Lorraine ay yung hindi niya pinaniniwalaan ang instinct niya. Tama pala talaga ang kutob niya na may mali kay Sandra. Isang araw, maaga siyang umuwi mula sa trabaho dahil pinag-half day lang sila. Laging gulat po niya sa kanyang naabutan. Pinagtaasan na naman ng boses ni Sandra ang kanyang anak. Iyak raw po ng iyak si Vince, pero hindi pa rin tumitigil sa pagsisigaw si Sandra. Umaalingaw-ngaw ang boses nito sa buong kabahayan. Hindi muna siya nagsalita
at palihim lang na inobserbahan niya ang ginagawa nito. Pero nang akmang papaluin na nito ang anak niya, ay hindi na siya nakapagpigil. Tumahimik ka! Ang sakit mo sa tenga! Sandra, tama na! Ma'am, Ito bang ginagawa mo sa anak ko pag wala ako? sorry po ma'am. Si Vince po kasi ang kulit. Natural, bata yan! Di ba pinag-usapan na natin to? Ayokong pinagtataasan mo ng boses ang anak ko at ngayon, mutik mo pa siyang pagbuhatan ng kamay. Sino ka ba sa tingin mo, ha? Hindi ko po talaga sinasadya. Huwag ka nang bumalik dito, sinisisante na kita. Wag po, ma'am! Ma'am! Ma'am, wag po. Parang awa niyo na po. Wag niyo po ako sisantihin. Sorry na po, ma'am. Sorry po. Tumayo ka nga. Walang magagawang pagluhod mo. Kailangan ko po ang trabahong to eh. Sana naisip mo yan bago mo pinagalitan ng anak ko. Teka, ano nangyari dito? Sandra, bakit ka nakaluhod? Sir, sinisante po ako ni ma'am. Maawa po kayo, sir. Hindi ko naman po talaga sinasadya. Tulungan niyo po ako. Totoo ba, Han? Bakit mo siya sinisante? Pangalawang beses na to na nahuli ko siyang pinagtataasan ng boses ang anak natin at muntik pa niyang pagbuhatan ng kamay. Buti na lang at napigilan ko siya. Hindi tama ang ginawa mo, Sandra. Kinuha ka namin bilang babysitter para bantayan at alagaan ang anak namin. Pero bilang mga magulang niya, trabaho namin ang disiplinahin siya. Hindi na yung parte ng trabaho mo. Hindi ko nga po sinasadya. Wala lang po siguro ako sa sarili ko. Kung ganon, mas lalong hindi ko dapat ipagkatiwala sa ang anak namin. Pasensya na, wala akong magagawa para tulungan ka. Tama ang asawa ko. Pagsisisihan niyo to. Anong sabi mo? Magbabayad kayo! Kinabahan daw po si Lorraine sa banta ni Sandra. Pero hindi niya na lang ito masyado binigyan ng pansin. After a few days, ay nakahanap po sila kaagad ng ipapalit dito bilang isang babysitter. Nakuha nila ang 50 anyos na si Aling Melba. Inirekomenda ito ng kaibigan ni Lorraine at mapagkakatiwalaan naman daw ang matanda. Akala nila ay maayos na ang lahat. Yung pala, umpisa pa lang yon ng magiging kalbaryo nila. Totoo po, ma'am. Ilang araw ko na pong napapansin na may magandang babae na umaali-aligid sa bahay. Nakita ko nga rin po siya minsan na nasa may gate ng play school ni Vince eh. Ano? Sinundan niya kayo hanggang sa school? Opo, ma'am. Hindi ko siya kilala at hindi ko rin alam kung ano kailangan niya. Tingnan mo tong picture sa phone ko. Siya ba yung tinutukoy mo? Siya nga po. Hindi pa ako pwede magkamali. Siya po yun, sigurado ako. Si Sandra. Ano kayang binabalak ng baliw na babaeng yun sa amin? Binalot na po ng takot si Lorraine sa point na yon dahil nagbistula ng stalker si Sandra. Naalala niya ang banta nito at nag-alala siya na baka tutuhanin niya ang mga sinabi nito bago umalis. Kinabukasan, nasa office noon si Lorraine nang makatanggap siya ng tawag. Ma'am Lorraine, si Vince po nawawala.
Hindi ko na po alam kung ano nangyari. Nasa playground lang naman po kami kanina. Dito lang po sa loob ng subdivision. Tapos po, nagpabili siya ng ice cream. Bumili lang ako saglit. Sandaling-sandali ko lang po siya iniwan sa may swing. Pero pagbalik ko po, wala na siya. Ano? Mabilis siyang tumayo at nagpaalam na uuwi muna. Wala na siya sa kanyang sarili noon dahil ang nasa isip lang niya ay ang kanyang anak. Tinawagan din po niya ang kanyang asawa upang ipaalam dito ang sitwasyon. Halos magkasunod lang silang dumating ng asawa niya sa park na nasa loob ng subdivision. Umiiyak si Aling Melba habang ipinapaliwanag uli ang nangyari. Naandun na rin ang mga guards upang tumulong sa paghahanap. Paano kung nakidnap ng anak natin? Han, paano kung may nangyaring masama sa kanya? Huwag kang mag-isip ng masama. Mahahanap din natin siya, okay? Mommy! Daddy! Vince! Anak! Bakit? Paano? Sandra, anong ginagawa mo dito? Ba't kayo magkasama ni Vince? Nakita ko lang siyang naglalakad ng mag-isa. Parang nawawala siya. Ang sabi niya galing daw siya sa park. Kaya naisipan kong ihatid siya dito. Sinungaling ka! Anong ginawa mo sa anak namin? Hindi ko alam kung anong ibig niyong sabihin. Kung na nga tong nagmalasakit, ako pang ginagawa niyong masama? Ilang araw ka nang umaaligid sa bahay namin na parang isang stalker, tapos biglang nawala ang anak namin at kasama mo lang pala? Sino sa tingin mo niloloko mo? Alam kong may masama kang balak sa pamilya namin. Okay lang po ba kayo, ha? Naku sir, mukhang kailangan nyo ng patingnan sa doktor ang asawa nyo. Nasisiraan na yata ng bait yan eh. How dare you! Wala akong masamang binabalak sa inyo at wala rin akong interes sa pamilya nyo. Kaya pwede ba? Huwag mo akong pagbintangan ng kung ano-ano. Huwag mo kong tatalikuran, hindi pa tayo tapos. Hoy, saan ka pupunta? Malayo sa'yo! Hindi pa pala yun ang pinakamalalang pwede nilang maranasan. Umabot na po kasi sa sukdulan ang kabaliwan ni Sandra. Isang araw, maagang umuwi galing sa trabaho si Lorraine. Nasa school pa noon si Vince at binabantayan ni Aling Melba. Habang si Richard naman ay nasa trabaho pa. Mag-isa lang noon sa bahay si Lorraine. Pero nakapagtataka na parang may ibang tao sa loob. May naririnig kasi siyang ingay mula sa taas. Dahil paranoid na siya nung time na yon, gusto po niyang makasiguro. Kaya nagdala siya ng kutsilyo mula sa kusina at dahan-dahang umakyat. Sir Wilmore, una niyang napansin ang pintuan ng master's bedroom na bahagyang nakabukas. Marahan siyang sumilip doon at labis na nagulat sa kanyang nakita. Richard, sige pa, huwag kang tumigil. Diyos ko, ano itong ginagawa niya? Ang bango-bango mo at ang sarap-sarap mo. Akin ka lang ha. Akin na akin ka lang. Bilang kapalit, iyong-iyo na rin ako. Nakaupo si Sandra sa kama nilang mag-asawa. Hawak nito ang underwear ng kanyang asawa at inaamuyon.
Nakapikit ito. Kinakagat ang labi habang umuungol. Para bang masayang-masaya talaga ito sa ginagawa. Hindi na napigilan ni Lorraine ang kanyang sarili. Nilamon na siya ng galit at tuluyang pumasok sa kwarto. Dala-dala pa rin ang kutsilyo. Hayop kang babae ka? Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Nandito ka na pala? Sorry hindi ko inakalang uuwi ka pala ng maaga. Naabutan mo tuloy akong ganito. Ay, nakakahiya naman. Napakabastos mo! Dito mo pa talaga ginawa ang kahalayan mo, ha? Ang baboy mo! Ano namang problema dito? Bitiwan mong underwear ng asawa ko. You're sick! Asawa mo? Huwag mong ipagmalaki sa akin yan. Kasal lang kayo sa papel. Pero ako talaga ang totoong mahal ni Richard. Anong sinasabi mo? Ilusyonada ka talaga eh. Dahil sa sobrang pagkagusto niya sa akin, kinidnap niya ako noon. Nabighani kasi siya sa ganda ko. Siyempre, natakot ako. Sino ba namang nakidnap ang hindi matatakot, di ba? Pero habang magkasama kami, inalagaan niya akong mabuti. Ipinaramdam niya sa akin na special ako. Kaya nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Baliw ka? Nababaliw ka na? Ang asawa mo ang baliw na baliw sa akin. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na akin na siya. Walang hiya ka! Ako na ang mahal ni Richard. Hindi niya lang maamin at matanggap kasi may asawa at anak na siya. Kayong mag-ina ang sagabal sa pagmamahala namin. Tumahimik ka! Hindi raw po niya napaghandaan ang biglaang pag-agaw nito ng hawak niyang kutsilyo. Sinubukan ni Lorraine na lumaban. Pero hindi niya inasahan ang lakas ni Sandra. Napaka-agresibo raw kasi nito. Habang nakikipag-agawan sa kutsilyo, ay napuruhan si Lorraine sa kanyang braso. Napasigaw siya nang makita ang napakaraming dugo na umagos sa kanyang braso. Hindi ko sinasadya. Hindi. Sandra, bumalik ka rito! Hayop ka! Sir Wilmore, nakita raw po niya ang takot sa mukha ni Sandra nang tumakbo ito. Sa takot na baka may plano itong bumalik at saktan siya. Kagad na tumawag ng pulis si Lorraine. Pero bago pa man dumating ang pulisya, ay nawala na siya ng malay. Nang magising siya, ay nasa loob na siya ng ospital kasama ang kanyang asawa. Dito na niya kinumpronta si Richard kung sino ba talaga si Sandra sa buhay nito. At first, ayaw pa raw nitong umamin pero nagpumilit talaga siya hanggang sa nagsalita na ito. Anong natalo ka sa sugal? Kailan ka pa natutong magsugal? Sorry, Han. Hindi ko lang maamin sa'yo pero minsan talaga ako nalulung sa sugal. Isang beses natalo ako ng halos 100,000. Galing ang perang yun sa savings natin. Ano? Nagmakaawa ako kay Mr. Lim, yung mayamang businessman na umakot ng perang na italo ko sa sugal. Lumuhod ako at sinabi kong gagawin ko ang lahat para ibalik niya lang yung pera sa akin. At ano pang pinagawa niya sa'yo? May babae raw siya, kabit niya. Maganda raw at dalaga pa. Pero pagkatapos siyang hututan ng pera, basta na lang daw siyang iniwan. Gusto niyang ipakidnap yung babaeng yon. Sandali lang naman daw, pakakawalan din agad.
Gusto niyang takutin at bigyan ng leksyon. Don't tell me. Yes, Han. Kinidnap ko ang dati niyang kasintahan. Ayon kay Richard, hindi raw siya nagtagumpay na kidnapin ang dating kasintahan ni Mr. Liam. Ang kaibigan raw nito ang kanyang nadampot, si Sandra. Halos magkamukha raw kasi ang dalawa. Magkasing taas at pareho ang hubog ng katawan. Huli na nung ma-realize niyang maling babae pala ang nakuha niya. Dinala na lang niya si Sandra sa rest house ni Mr. Lim sa probinsya. Napakalayo ng nasabing lugar, liblib, at hindi basta-bastang matutunton ng kahit na sino. Hayop ka! Anong kailangan mo sa akin? Nagkamali nga ako, hindi ko sinasadya. Ibang babae ang dapat nakukunin ko. Kung ganun, pakawalan mo na ako. Wala ka namang mapapala sa akin eh. Hindi pwede. Ayoko makulong. Hindi naman talaga ako masamang tao eh. Lukuhin mo pa ang sarili mo. Kidnapper ka kaya masama kang tao. Hindi ako kidnapper. Sa totoo lang ito ang pinakaunang beses na ginawa kong ganitong bagay. Desperado lang talaga ako. Sa loob ng ilang araw, kinumbinsi ni Richard si Sandra na mabuting tao talaga siya. Trinato niya ito ng maayos, pinakain at inalagaan. Papakawala naman talaga niya ito, pero bago niya gawin yon, kailangan muna niyang makuha ang loob nito kasi baka magsumbong ito sa pulisya at ipakulong siya. Samantala, naawa naman si Mr. Lim kahit papano sa kanya. Pero dahil pumalpak siya, kalahati lang ng kanyang natalong pera ang ibinalik nito. Ang kondisyon lang nito ay wag na wag niyang idadawit ang pangalan nito sa nangyaring kidnapping incident kung ayaw niyang malintikan. Anong ginagawa mo rito? Ayaw mo ba? Sandra, wala to sa plano. Wala akong balak na pagsamantalahan ka. Ilang beses na kitang nanguhuling tumititig sa akin. Alam ko naman na gusto mo rin ako eh. Ano ba sinasabi mo? Nagkakamali ka. Huwag kang mag-alala. Hindi mo naman ako pagsasamantalahan eh. Kasi gusto ko rin naman to. Gusto kita, Richard. May asawa ako. Walang makakaalam na kahit sino. At pag ginawa mo to, hindi rin malalaman ng pulisya ang ginawa mo. Sandra, Ikaw lang ang laman ng isip ko sa mga nakaraang araw. Narealize ko na hindi ka naman talaga masamang tao. Alam mo ba na sa loob ng maraming taon, ikaw lang ang nag-alaga at nagparamdam sa akin na special ako? mali ang nararamdaman mo. Gusto ko lang namang iparealize sa'yo na hindi ako masamang tao pero... Mahal na kita. Hindi ko alam kung paano to nangyari pero mahal kita. At alam kong mahal mo rin ako. Naisip ni Richard na gamitin ang nararamdaman ni Sandra para hindi ito magsumbong sa pulisya. Hindi niya ito pinatulan, walang nangyari sa kanila. Pero sinakyan niya ang pagkahumaling ng dalaga sa kanya. Hanggang sa tuluyan na nga itong pinakawalan. Sinabi niya rito na tapos na ang lahat sa kanila at walang kahit anong pwedeng mamagitan sa kanila. Ang buong akala niya ay doon na matatapos ang lahat.
Pero laking gulat niya nang makatanggap siyang tawag at text mula rito. Hindi niya nga alam kung papaano nito nakuha ang phone number niya. Pinipilit siya nitong makipagkita pero hindi siya pumayag. Hanggang sa isang araw, nagulat na lang siya na nakapasok na ito sa bahay nila bilang isang babysitter. Ano bang gusto mo mangyari? Magkagulo kami? Paano kung malaman ng asawa ko yung totoo? Di ba nangako ko sa'yo bago mo ako pinakawalan noon? Na wala akong gagawin o sasabihin na ikapapahamak mo? Eh ano ngayon tong ginagawa mo? Bakit ka nag-a-apply bilang babysitter ng anak namin? Gusto lang naman kitang makasama eh. Sa nakalipas na buwan, ikaw lang ang laman ng isip ko. Miss na kita. Sandra, pwede... Wala akong planong manira ng pamilya. Gusto ko lang na makita at makasama ka. Masaya na ako doon. Kaya please lang, wag mo namang ipagkait sa akin to. Sir Wilmore, kahit mabigat ang kalooban ni Lorraine, kinumbinsi niya si Richard na sumuko sa mga pulis. Kailangan nitong pagbayaran ang kasalanang nagawa nito. Hindi yun naging madali para sa kanilang mag-asawa. Pero pagkasama nilang hinarap ang pagsubok na yon. Samantala, hinanap naman ng pulisya si Sandra. Nang pumunta kasi sila sa bahay nito, ay wala doon ang dalaga. Natagpuan raw nila ito na nagtatago sa isang liblib na bahay sa probinsya pagkalipas ng 2 linggo. Imbis na makulong, nagdesisyon ang korte na ipasok ito sa isang mental institution. Halata kasi talaga na may depresyon ito sa pag-iisip at kailangan ng professional help. Sir Wilmore, nagkaroon din po ako ng pagkakataon na ma-interview ang nakababatang kapatid ni Sandra na si Felix. At dito ko po mas naintindihan ang kanyang buhay. Paano mo naman nasabi na nasa dugo niyo ang pagiging baliw? Marami kasi sa kamag-anak namin ang nabaliw. Wala sa lolo ko, mga tiyahin at pinsan. Pati ang mama namin hindi na rin matino ang pag-iisip. Kaya nga naghiwalay sila ni Papa. Palagi kasi siyang pinagbibintangan ni Mama na may kabit raw siya. Kahit may kausap lang siyang babae, nagagalit na si Mama. Parang paranoid? Hindi lang basta paranoid, obsessed talaga. Umabot sa point na gusto na niyang pahintuin si Papa sa pagtatrabaho. Ni ayaw niya nga itong palabasin ng bahay. Ano? Sabi niya, may masamang elemento raw ang gustong sirain ng pamilya namin. Ang sabi pa niya, isinumpa raw si Lola ng isang mangkukulam na siyang unang asawa ng lolo namin. At ang sumpa raw na yon ay nandito pa rin hanggang ngayon sa pamilya namin. Totoo bang isinumpa ang pamilya niyo? Hindi ko alam kung totoo yon o hindi. Pero ang kabaliwan ni Mama ang naging dahilan para sumuko na si Papa. Dinala niya kami ni Ate dahil alam niyang hindi kami maaalagaan ng mabuti ni Mama. Pero namatay rin si Papa dahil sa sakit sa puso after 3 years. Kaya ang tiyahin namin na kapatid ni Papa ang nag-alaga sa amin. Ang mama niyo, ano nangyari sa kanya? Lalo raw lumala ang kalagayan ni Mama mula nung umalis kami. Tuluyan na raw siyang nabaliw at naging palaboy sa kalsada. Isang araw, natagpuan na lang daw itong walang buhay sa isang iskinita. Akala nga raw nila natutulog lang Pero may nakapansin na hindi na raw siya humihinga. Sigurado akong malaki ang naging epekto nito sa inyong magkapatid. Malaki talaga ang epekto, lalo na kay Ate Sandra. Nangako siya na hindi na siya mai-inlove sa kahit na sino. Ayaw niya magkaroon ng sariling pamilya. Kasi nakatatak na sa utak niya na balang araw magiging baliw din siya. Kasi yun nga ang sumpa ng pamilya namin.
Kaya pala nung tinrato siya ng maayos ng taong kumidnap sa kanya, pakiramdam niya ay special siya. Madaling na manipulate ang kanyang utak. Akala niya in love siya, pero ang totoo, nabilog lang ang isip niya. At ang inakala niyang love ay naging isang obsession na. Ganun na nga. Naaawa ako sa ate ko. Napakabuti niyang tao. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit nangyari sa kanya to. Hindi ko alam kung may pag-asa pa bang gumaling siya. "15 years na po ang lumipas mula nung nalaman ko ang kwentong ito. Pero hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan. Wala na po akong balita kina Lorraine at Richard. Pati rin po kay Sandra ay wala na rin akong balita. Pero alam kong nasa mental institution pa rin siya. Hindi po pangkaraniwan ang kwento nila. Pero isa lang po ang na-realize ko. Marami pa tayong hindi alam sa takbo ng utak at emosyon ng isang tao. May maraming weird at uncommon mental condition na akala natin ay imposibleng totoo. Pero nangyayari pala talaga ito sa totoong buhay. Kaya importante po na aware at educated tayo in terms of mental health. Maging mabuti tayo sa ating kapwa dahil hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Maraming salamat po sa pakikinig ng kwentong isinare ko. God bless sa ating lahat. Dumako na tayo mga kaibigan sa pinaka-paborito ninyo, ang shoutout portion. Shoutout going out to Jocelyn Lasso, Elizabeth Lacles, Akizen, Mary Jane, Ayashiki, Krisa Fenes, Dana Rose Murillo, Night Fury, Lira Queen, Vincito Naveritas, Maylene Bostoen. At ngayon naman mga kaibigan, magbabasa tayo ng pinakamagandang comment galing kay User U at The Jedi. Sabi ni User U, sa kwentong Buhay na Gulay, balik po kayo doon to ask for forgiveness po. And pwede po kayo mag-offer something for peace offering. Kumbaga, susuyuin nyo hanggang sa mapatawad niya kayo. Pero bago nyo gawin yon, ask for help and guidance po sa isang albularyo. At sabi naman ni Jedi, sa akin lang, deserve kasi atribida. Kung nakinig kayo di sana kayo nagkaganyan. Lesson to sa mga mahilig di makinig sa simpleng warning at sa mahilig makialam na hindi naman sa kanila. Nakakagigil mga ugaling ganyan. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalilimutan mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout po ang pangalan ninyo. Muli po mula sa bumubuo ng kwentong takip silim at sityo bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Sir Wilmore Plupino. Nagpapasalamat.